Nakakapagod bang isipin ang patuloy na pagtaas ng iyong blood sugar? Ramdam mo ba ang pangangamba sa tuwing kumakain ka ng masarap na ulam o matamis na panghimagas? Dahil baka bumalik na naman ang masakit na pakiramdam ng pagkahilo o pagod. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng ganitong hirap. Ang pakiramdam na parang hawak ng diabetes ang kanilang buhay. Na para bang wala ng lunas o pag-asa para maging malaya muli sa takot na dulot nito, ang katotohanan ay hindi lang ikaw ang nakakaranas nito, libo-libo sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior, ang araw-araw na nakikipaglaban sa matamis na kaaway na ito. Subalit, mayroong isang lihim na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Isang kayamanan na nasa ating paligid lang at makakatulong sa inyo na labanan ang labis na asukal sa dugo at magkaroon ng mas malusog na buhay ng natural. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga piling halaman na matatagpuan sa ating sariling bakuran na may kakayahang tumulong sa pagkontrol ng blood sugar. Manatili hanggang sa huli dahil may ihahanda akong isang bagay na siguradong ikagugulat at ikagagalak ninyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga halamang gamot na makakatulong sa paglaban sa labis na asukal sa dugo. Ang una sa ating listahan at siguro ay pamilyar na sa marami sa inyo ay ang ampalaya o kilala rin bilang bitter gourd. Hindi ba't nakakatawa na ang isang bagay na mapait ay siya namang magbibigay ng tamis sa ating buhay? Sa pamamagitan ng pagpapababa ng asukal sa ating kultura. Ang ampalaya ay hindi lang isang gulay, isa itong simbolo ng katatagan o gaano man kapait. Alam natin ang taglay nitong kabutihan para sa ating mga sinyo. Ang ampalaya ay isang tunay na kaibigan ay meron itong bioactive compounds tulad ng charantin, visin at polypeptide P na kumikilos tulad ng insulin. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang ating katawan na gamitin ng maayos ang glucose o ang asukal. Sa ating dugo, ang polypeptide P halimbawa ay tinatawag ding plant insulin dahil sa kakayahan nitong magpababa ng blood sugar levels. Kung hindi ka sanay sa pait nito, merong iba't ibang paraan para kainin o inumin ito. Pwede kang gumawa ng ampalaya juice. Kailangan lang ng ilang piraso ng ampalaya, tanggalin ang buto at ang maputing laman sa loob, saka i-blender na may kaunting tubig. Maaari mo itong haluan ng kaunting mansanas o pipino para mabawasan ang pait. Ugaliing inumin ito tuwing umaga, bago kumain. Bukod sa juice, pwede rin itong isama sa mga lutuin natin. Sino ang hindi nakakakilala sa pinakbet o ginisang ampalaya kapag niluto? Bahagyang nababawasan ang pait nito pero nananatili pa rin ang bisa para mabawasan ang pait. Ibabad lang ang hiniwang ampalaya sa tubig na may asin sa loob ng 15 to 20 minuto bago lutuin. Huwag kalimutan, kahit pa natural, ang pagiging regular sa pagkonsumo nito ang susi. Hindi ito magic na isang beses mo lang inumin ay ayos na. Kailangan ang patuloy na paggamit para makita ang epekto. Ang regular na paggamit nito ay nakakatulong din na maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes tulad ng nerve damage o kidney problems. Ang isa pang kapakinabangan ng ampalaya ay ang kakayahan nitong mapabuti ang metabolismo ng glucose, na nangangahulugang mas epektibong ginagamit ng iyong katawan ang asukal para sa enerhiya sa halip na itago ito bilang taba. Ito ay napakahalaga para sa ating mga senyor dahil ang tamang metabolismo ay nakakatulong na mapanatili ang enerhiya at sigla sa buong araw. Tandaan, hindi lang sa pagbaba ng asukal ang tulong nito, ito rin ay mayaman sa vitamina C at antioxidants na nagpapalakas ng ating immune system, nagpoproteya sa ating cells mula sa pinsala, at nakakatulong sa overall well-being. Kaya naman, ang ampalaya ay hindi lamang isang simpleng gulay, kundi isang powerhouse ng kalusugan na nararapat nating bigyang pansin mula sa pagiging pangkaraniwang sangkap sa kusina. Ito ay nagiging kasangga natin sa paglaban sa diabetes. Ang regular na pagdaragdag ng ampalaya sa ating dieta, kahit sa maliit na paraan, ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang ampalaya, dumako naman tayo sa isa pang halaman na madalas nating makita sa ating kapaligiran, ang banaba. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang kahangahangang halaman na kilala sa ating bansa. Ang banaba, marahil ay nakita nyo na ito sa mga bakuran o sa mga bukid dahil ang banaba ay karaniwan dito sa Pilipinas. Ang dahon ng banaba ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot, partikular para sa mga may problema sa asukal sa dugo. Ang sikreto ng banaba ay nasa compound nitong tinatawag na corosolic acid. Ang corosolic acid ay may kakayahang magpababa ng blood sugar level sa pamamagitan ng
ng pagtulong sa katawan na dalhin ang glucose mula sa dugo papunta sa mga cells, kung saan ito magagamit bilang enerhiya. Para itong susi na nagbubukas ng pinto ng ating cells para tanggapin ang asukal, isipin mo, ang asukal ay nasa dugo lang, walang pakinabang doon. Pero kapag nakapasok sa cells, doon ito nagiging enerhiya na kailangan ng ating katawan. Bukod pa rito, ang corosolic acid ay nakakatulong din na mapabuti ang sensitivity ng ating katawan sa insulin. Kung ang ating cells ay nagiging resistant sa insulin, ibig sabihin ay hindi nito nagagamit ng maayos ang insulin para ipasok ang asukal. Doon lumalabas ang problema ng high blood sugar. Ang banaba ay tumutulong na mas maging responsive ang ating cells sa insulin. Kaya mas epektibong napapababa ang asukal. Paano naman ito gagamitin? Ang pinakakaraniwan at pinakamadaling paraan ay ang paggawa ng banaba tea. Kumuha lang ng mga sariwang dahon ng banaba, hugasan ng maigi, at pakuluan sa tubig sa loob ng 10 to 12 na minuto. Pwede ring gumamit ng pinatuyong dahon. Salain at inumin ang tsaa, mainam kung walang asukal syempre. Pwede mo itong inumin 1 beses o 2 beses sa isang araw. Kung ikaw ay may kakilala na mayroong puno ng banaba, mas mainam kung sariwa ang gagamitin mo. Kung hindi naman, marami ring available na banaba tea bags o supplements sa mga health stores. Mahalaga na tandaan na bagamat natural ang mga halamang ito, mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa doktor, lalo na kung ikaw ay umiinom na ng gamot para sa diabetes. Maaaring kailanganin na i-adjust ang dosage ng gamot mo kapag ginagamit mo ang banaba para maiwasan ang sobrang pagbaba ng blood sugar. Bukod sa tulong nito sa asukal, ang banaba ay mayroon ding antioxidant properties na nakakatulong sa pagprotekta sa ating cells mula sa pinsala. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng timbang, na isang mahalagang bahagi ng pagkontrol ng diabetes dahil ang labis na timbang ay nakapagpapalala ng insulin resistance. Kaya ang banaba ay hindi lamang isang solusyon sa blood sugar, kundi isang holistic na tulong sa ating kalusugan. Marami sa ating mga nakatatanda ang nahihirapan sa pagpapanatili ng tamang timbang, at ang banaba ay maaaring maging isang kaakibat sa layuning ito. Tandaan na ang pagkakaroon ng tamang timbang ay malaking tulong sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan at pagpapagaan ng pasanin sa ating puso at iba pang organs. Ang banaba ay nagbibigay ng pag-asa na mayroon tayong natural na kakampi sa paglaban sa mga sakit na karaniwan sa ating edad. Kaya, subukan ang banaba at tingnan ang benepisyo nito sa iyong sarili. Ngayong napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng banaba, susunod naman nating tatalakayin ang isa pang halaman na madalas nating makita sa ating mga bakuran at ginagamit sa ating mga lutuin, ang malunggay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang malunggay. Ang malunggay o moringa oleifera ay tinaguriang miracle tree dahil sa dami ng sustansya at benepisyo nito sa kalusugan sa Pilipinas. Hindi na bago ang malunggay. Halos lahat ng tahanan ay mayroong punong malunggay sa bakuran at ginagamit ito sa halos lahat ng uri ng lutuin, mula sa tinolang manok hanggang sa lumpiang sariwa. Ngunit alam nyo ba na ang malunggay ay hindi lang masarap, kundi isa rin itong malakas na sandata laban sa diabetes at sa labis na asukal sa dugo. Ang mga dahon ng malunggay ay mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na nakakatulong na labanan ang oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang kondisyon kung saan mayroong hindi balanse sa pagitan ng free radicals at antioxidants sa ating katawan na maaring magdulot ng pinsala sa cells at magpalala ng diabetes. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng antioxidants, pinoprotektahan ng malunggay ang ating mga cells, kabilang na ang mga cells sa pancreas na responsable sa paggawa ng insulin. Bukod sa antioxidants, ang malunggay ay mayroon ding isothiocyanates na pinaniniwala ang nagpapababa ng blood sugar levels. Yung mga compound na ito ay nakakatulong sa pag-regulate ng glucose absorption sa bituka at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Isipin nyo, kapag ang ating cells ay mas sensitibo sa insulin, mas mahusay nitong magagamit ang asukal para sa enerhiya. Kaya nababawasan ang asukal sa dugo. Paano ba natin magagamit ang malunggay? Ang pinakamadaling paraan ay ang isama ito sa inyong araw-araw na pagkain. Pwede itong ilagay sa sabaw tulad ng tinola, sinigang, o gulay na may gata. Maaari ring ihalo sa omelette o scrambled egg o iprito kasama ng iba pang gulay. Kung gusto mo ng mas concentrated na paraan, pwede kang gumawa ng malunggay powder sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng dahon at paggiling nito. Ang powder ay pwedeng ihalo sa smoothies.
shakes. O kahit sa tubig, mayroon ding malunggay capsules na mabibili sa mga botika at health stores. Ang malunggay ay hindi lamang nakakatulong sa diabetes. Ito ay puno ng bitamina at minerals tulad ng vitamin A, Ce, potassium, calcium, at iron. Ang lahat ng ito ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Lalo na sa ating mga senior na kailangan ng dagdag na sustansya para labanan ang iba't ibang karamdaman, nakakatulong din ito sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapabuti ng digestion at pagpapalakas ng immune system. Ang regular na pagkonsumo ng malunggay ay makakatulong din na maiwasan ang anemia na karaniwan sa mga nakatatanda. Dahil sa mataas nitong iron content, kaya sa susunod na kakain ka, huwag kalimutan ang malunggay. Hindi lang ito magpapababa ng iyong asukal, kundi magbibigay din ito ng pangkalahatang sustansya na kailangan ng iyong katawan. Isipin mo na lang, ang bawat subo ng malunggay ay isang hakbang patungo sa mas malusog at mas mahabang buhay. Bukod sa malunggay, meron pa tayong isa pang kamangha-manghang halaman, ang turmeric o luyang dilaw. Ito ay hindi lang pangkulay sa ating kari o sinigang, kundi isa ring powerhouse sa kalusugan. Ang pangunahing aktibong compound sa turmeric ay ang curcumin, na kilala sa taglay nitong anti-inflammatory at antioxidant properties para sa diabetes. Ang curcumin ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels at pagpapabuti ng insulin resistance. Ginagawa nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga sa katawan, na isang pangunahing salik sa paglala ng diabetes. Maaari mong idagdag ang turmeric sa iyong lutuin tulad ng adobo, sinigang o sa gulay. Pwede ring gumawa ng turmeric tea sa pamamagitan ng pagpakulo ng ginadgad na turmeric sa tubig. Kung hindi ka sanay sa lasa, pwede itong haluan ng kaunting luya at honey. Ang regular na pagkonsumo ng turmeric ay hindi lang para sa asukal, kundi para sa pangkalahatang kalusugan ng puso at utak. Ang huling halaman na pag-uusapan natin ay ang bawang. Oo, ang bawang, na karaniwan nating sangkap sa halos lahat ng Pinoy dishes. Bukod sa pagbibigay lasa, ang bawang ay mayroon ding alisin, isang compound na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol levels. Ang alisin ay nagpapabuti ng insulin sensitivity at nakakatulong sa paglabas ng insulin mula sa pancreas. Maaari mong kainin ang bawang ng hilaw kung kaya mo ang anghang nito, o idagdag sa iyong mga lutuin. Kung hindi naman, mayroon ding garlic supplements na mabibili. Tandaan, ang paggamit ng mga halamang ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na diskarte sa pagkontrol ng diabetes. Mahalaga pa rin ang tamang pagkain, regular na ehersisyo at ang patuloy na pagkonsulta sa doktor. Kaya, mga kaibigan, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay mula sa pait ng ampalaya, sa kakayahan ng banaba na magbukas ng selyado nating cells, sa sustansya ng malunggay na nagpapalakas sa atin, sa kulay at gamit ng luyang dilaw, at sa kapangyarihan ng bawang na nasa ating kusina lang. Nakita natin ang kayamanan ng ating kalikasan, hindi ba't nakamamangha na ang mga halaman sa ating bakuran, na madalas nating ipagwalang bahala, ay may ganoong kalaking kapangyarihan na tumulong sa atin na labanan ang matamis na kaaway na diabetes. Ang bawat isa sa mga halamang ito, ang ampalaya, banaba, malunggay, luyang dilaw at bawang, ay may kani-kaniyang natatanging paraan upang suportahan ang ating katawan sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang ampalaya na naglalaman ng plant insulin, ang banaba na nagpapabuti ng insulin sensitivity, ang malunggay na punong-puno ng antioxidant sa sustansya, ang luyang dilaw na lumalaban sa pamamaga, at ang bawang na nagpapababa ng blood sugar at kolesterol. Ang mga ito ay hindi lamang mga pampababa ng asukal, kundi mga halaman din na nagbibigay ng pangkalahatang benepisyo sa kalusugan, nagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng digestion at nagbibigay proteksyon sa ating cells. Tandaan, mahalaga ang pagiging regular sa paggamit ng mga halamang ito. Hindi ito shortcut o instant na solusyon, kundi isang natural na kasama sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Ito ay isang paalala na ang kalikasan ay laging handang tumulong sa atin. Basta't alam natin kung paano gamitin ang mga biyaya nito. Pero, mga mahal kong senior, huwag kalimutan na ang mga halamang ito ay pantulong lamang. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Iwasan ang labis na matatamis at processed foods. Iwasan ang sobrang taba at maaalat. Importante rin ang regular na ehersisyo.
Kahit simpleng paglalakad-lakad lang araw-araw o paggawa ng magagaan na gawain sa bahay na nakakagalaw sa inyong katawan. At syempre, ang patuloy na pagkonsulta sa inyong doktor ay hindi dapat ipagwalang bahala. Sila ang inyong gabay sa pagsubaybay sa inyong kalusugan at pag-a-adjust ng inyong mga gamot. Kung kinakailangan, ang pagpapababa ng asukal sa dugo ay isang paglalakbay at hindi isang sprint. May mga araw na mahirap, may mga araw na madali, pero ang mahalaga ay hindi kayo sumuko. Ang bawat maliit na pagbabago na ginagawa ninyo sa inyong pamumuhay, ang bawat damong gamot na inyong iniinom ay isang hakbang patungo sa mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Kung dati ay takot kayong kumain, ngayon ay may alam na kayong paraan para matulungan ang inyong katawan. Kung dati ay ramdam ninyo ang pagod at panghina, ngayon ay may pag-asa na kayong magkaroon ng mas maraming enerhiya. Hindi ba't ito ang gusto nating lahat, ang maging malakas at malusog sa bawat yugto ng ating buhay? Ang makasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay ng walang iniindang sakit, ang makakilos ng malaya at makasaya sa bawat araw. Ang lihim na sinabi ko kanina na ikagugulat ninyo ay ito, ang pinakamalaking kayamanan na makukuha ninyo mula sa video na ito ay hindi lang ang kaalaman sa mga halamang gamot, kundi ang pag-asa at inspirasyon na kaya ninyong labanan ang sakit ng natural. Gamit ang mga biyaya ng ating lupain, ang kapangyarihan na baguhin ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Nagamit na ba ninyo ang alinman sa mga halamang ito? Ano ang inyong karanasan? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Dahil ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap, pakilike naman at ishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang dito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na payo at impormasyon tungkol sa kalusugan ng ating mga sinyo. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy tayong makapagbahagi ng kaalaman. Tandaan, mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad.